Noong Disyembre 2022, may bumukas na sinkhole sa Kosciuszko National Park sa Timog Silangang Australia. Kakaiba na iyon. Ibig kong sabihin, kahit may sinkhole sa Australia, hindi ito karaniwan sa granite alpine na heolohiya ng National Park na ito. Kaya kakaiba talaga ang pagbagsak na iyon. Hindi lang basta lumitaw ang sinkhole. Nangyari pa ito sa ibabaw ng 2,000 at 4 na raang toneladang tunnel boring machine na Florence sa ilalim ng lupa. Si Florence, medyo kakaibang pangalan para sa tunnel boring machine, ay 8 buwan nang nabubutas noon at layunin niyang gumawa ng tunnel na 15 kilometro o 10.3 milya sa ilalim ng park. Pero nakapag-usad lang siya ng 150 metro bago bumigay ang lupa sa ibabaw niya. Ang maliit na resultang ito ay paunang patikim sa mga problemang hinarap ng Snowy 2.0, isang malaking pumped hydro battery project na naglalayong baguhin ang enerhiya sa Australia. Inanunsyo ang proyekto noong 2017 na nakakahalaga ng 2 bilyong Australian dollars na layuning magbigay ng kuryente pagsapit ng 2021. Pero pagsapit ng 2022, hindi pa rin nagtagumpay ang proyekto. Lumampas na sa 5 bilyong dolyar ang gastos at patuloy pa itong tumataas. Naipit si Florence sa putik habang nagbomba ng semento ang mga tauhan sa ibabaw para hindi lamunin ng lupa ang buong dalisdis ng burol. Hinarap ng proyekto ang matitinding hamon sa heolohiya, pagtaas ng gastos at nagdulot ng problemadong epekto sa kalikasan na kakaunti na lang ang kayang ipagtanggol. Ang Snowy 2.0 ay para patibayin ang kinabukasan ng enerhiya ng Australia, pero sa halos 5 taon, ang proyekto mismo ang hindi matatag. Bakit Snowy 2.0? Ang ideya ng Snowy 2.0 ay mas matanda kaysa karamihan sa mga politikong sumuporta rito at napakasimple. Kumuha lang ng 2 imbakan ng tubig na magkaibang taas. Kapag mura at sagana ang kuryente, tulad ng sa maaraw na hapon sa Australia, mas maraming kuryente ang nililikan ng solar panel kaysa sa kailangan ng grid. Ang sobrang enerhiya na yon ay maaring gamitin para magbumba ng tubig mula sa mas mababang imbakan papunta sa mas mataas na imbakan para kapag tumaas ang demand at bumaba ang produksyon ng renewable energy, ang tubig ay pakakawalang pabalik-pababa sa pamamagitan ng mga turbina na lumilika ng kuryente habang bumababa. Ganun lang kasimple. Sa Snowy 2.0, ang mas mababang imbakan ay Tobinco at ang mas mataas ay Tantara, 2 lawa sa New South Wales sa gilid ng Snowy Mountain Range o Snowies. May 700 metrong patayong pagbaba sa pagitan nila na nagsisilbing pangunahing yaman ng konseptong ito. Para pagdugtungin ang mga ito, nagplano ang mga inhinyero ng humigit kumulang 27 kilometro ng mga lagusan na hinukay sa Snowy Mountains na tutungo sa isang istasyon ng kuryente sa ilalim ng lupa na may 6 na unit ng turbina na nababaligtad ang takbo. May kapasidad ang mga turbinang iyon ng 2,200 megawatts at hanggang 350 gigawatt hours na nakaimbak na enerhiya. Gusto ng Snowy Hydro na nasa likod ng Snowy 2.0 na ipaliwanag ang imbakan sa paraang madaling maintindihan ng mga tao. Ayon sa kumpanya, kaya nitong magbigay ng kuryente sa ng 3 milyong bahay sa loob ng 1 linggo. Ituring mo ang bilang na yon bilang isang pahayag at hindi isang eksaktong pangako. Para maintindihan ang kahalagahan nito noong 2017, dapat tingnan ang nangyayari sa grid ng Australia. Ang hangin at solar ay mabilis na pumapasok sa grid at mababa ang presyo, ngunit nakaasa pa rin sa panahon at araw. Ang mga planta ng uling na dating sumasalo sa batayang pangangailangan sa kuryente ay tumatanda, nagmahal ang maintenance at di na kasing kapaki-pakinabang kumpara sa renewables tuwing araw. Nagbabala ang mga politiko tungkol sa panganib ng brownout sa South Australia at pagtaas ng presyo ng gas. Higit sa lahat, nagtalo-talo sila kung ano ang maaaring gawin para ayusin ito. Ang kailangan ng grid ay dispatchable storage. Sa madaling salita, isang bagay na sapat ang laki para sumalo ng sobrang enerhiya mula sa renewables at sapat din para matugunan ang pangangailangan tuwing gabi kapag lumubog na ang araw. Kayang gawin ito ng mga baterya sa maliit na sukat. Kayang gawin ito ng pumped hydro sa pambansang antas at sa loob ng mga dekada hindi lang ilang oras. Dapat ding ibahagi ang kwentong ito at naintindihan ni Punong Ministro Michael Turnbull at ang kanyang pamahalaan ang kahalagahan nito. Ang orihinal na Snowy Mountain Scheme na itinayo mula 1,900 at 49 hanggang 1,974 ay naging isa sa mga pangunahing alamat ng industriya ng bansa. 16 istasyon ng kuryente, mahigit 100,000 manggagawa mula sa buong Europa matapos ang digmaan. Nagbigay ito sa Australia ng pagtingin sa sarili bilang bansang nakakagawa ng mahihirap na proyekto sa mahihirap na lugar. Inaprubahan ni Turnbull ang Snowy 2.0 na ipinakilalang perpektong megaproyekto na ika-21 siglo. Batay sa tagumpay ng inhinyeriya ng Australia, layunin nitong gawing malinis na powerhouse ng enerhiya ang lumang Snowy scheme para sa renewable energy. Naniniwala ang mga taga-suporta na malulutas nito ang krisis sa pag-iimbak ng enerhiya, mapapalakas ang grid laban sa brownout at mapapatunayan na may lugar pa rin sa hinaharap ng Australia ang infrastrukturang pangbuo ng bansa.
Sa totoo lang, hindi kay Turnbull nagsimula ang ideya at malayo sa maayos ang pagpapakilala nito. Matagal nang pinag-uusapan ang pagpapalawak ng Snowy scheme gamit ang pumped storage. Pinag-usapan na ng mga inhinyero ang panukala noon pang 1900 at 66 at muli noong 1980 at isa pang beses noong 1990. Laging itinatabi ang mga numero noon dahil mura pa ang karbon sa bansa. Sapat na ang katatagan ng grid noon at hindi malinaw kung sino ang magbabayad para sa ilang bilyong dolyar na mga lagusan sa loob ng isang pambansang parke. Kaya ang kinatawag na Snowy 2.0 ay nanatiling nakatingga sa loob ng halos 50 taon. Ang debate sa enerhiya noong kalagitnaan ng dekada 2000 at 10 ang nagpaalis sa pagkakatingga nito. Tulad ng nabanggit kanina, nagsasara na ang mga planta ng karbon, mas mabilis na dumarating ang mga renewable kaysa sa inaasahan ng kahit sino at naging toksiko ang politika sa usapin ng mga brownout. 2 taon matapos mahalal bilang punong ministro ng Australia noong 2015 inihayag ni Malcolm Turnbull ang planong Snowy 2.0 na nagkakahalaga ng 2 bilyong dolyar. Ayon kay Turnbull, magsisimula ang konstruksyon sa 2019 at matatapos sa 2021 depende kung mapatutunayang maisa sa katuparan ito. Pinangunahan ng Snowy Hydro, isang kumpanyang Australiano na namamahala sa orihinal na Snowy Mountain Scheme, ang proyekto bilang pangakong kapaki-pakinabang sa eleksyon para sa seryosong suliranin sa enerhiya sa loob ng bansa noong 2017. Malaki para magmukhang seryoso pero maliit para mukhang kaya. Si Turnbull ang pangunahing tagapagsulong sa politika at si Paul Broad, punong ehekutibo ng Snowy Hydro ang naging muka ng proyekto. Matapang at kumpiyansa, hindi pinapansin ng mga kritiko na hindi nakakaintindi ng pumped hydro pero may mga babalang palatandaan. Ayon sa ABC noong Mayo 2017, inaprubahan ng punong ministro ang proyekto 2 linggo matapos ihain ng Snowy Hydro. Nagbabalang artikulo na maaring tumaas pa ang totoong gastos ng Snowy 2.0 Kahit biro nitong sinabi na abot ito sa higit 3 bilyong dolyar. Ang pagtatayang 2 bilyon ni Turnbull ay hindi nagtagal dahil sa Disyembre 2017 inilagay ng isang feasibility study ang gasto sa pausubado RAL 3.845 bilyon. Noong 2019 nang nilagdaan ng major works contract kasama ang Future Generation Joint Venture, umabot na ito sa 5.1 bilyon. Konstruksyon. Ito siguro ang pinakamalaking mega proyekto, hindi ba? Kahit halos kasisimula pa lang, higit doble na ang budget agad. Noong 2018, binili ng federal na pamahalaan ng Australia mula sa New South Wales at Victoria ang bahagi nila sa Snowy Hydro sa halagang 6 na bilyong dolyar, kaya naging pag-aari ng federal na pamahalaan ang kumpanya. Simula nun, lahat ng sobrang gastos, pagkaantala at bawat kubikong metro ng lagusan ay naisama na sa gastusin ng Commonwealth. Wala nang pamahalaan ng estado na makikibahagi sa pasanin. Sa aktwal na lugar, umusad ang proyekto. Ginawa ang access road sa matarik na bahagi ng Loves Hole, pangunahing lugar ng konstruksyon sa loob ng Kosciuszko National Park. Nagtayo rin ng mga kampo para sa mga manggagawa. Matagumpay na nakuha ang environmental approval sa estado at federal na proseso. Kahit may burokratikong balakid sa malalaking federal na proyekto, maayos naman ang takbo ngayon. Pagkatapos, biglang nagkaaberya ang lahat, pangunahing dahil sa 2 dahilan na hindi inaasahan ng marami. Ang Black Summer Bushfires noong 2019-2020 ay sumira sa construction zone ng Snowy 2.0, sinunog ang mga kanayunan at nagpalikas sa mga residente. Nang dumating ang COVID ilang buwan matapos, naantala ang supply chain, isinara ang border para sa mga dayuhang espesyalista at bumagal ang lahat ng may kinalaman sa paglalakbay. Sa katapusan ng 2021 patuloy ang Snowy 2.0 sa pagbubutas ng lagusan, muling ginagamit ang kampo ng manggagawa at binubuo ang tunnel boring machine na Florence sa Tatangara, itaas na imbakan ng tubig. Pero tumriple na ang budget bago pa man magsimula ang pinakamalalaking hamon. Ang 2 bilyong dolyar na pagkakamali, noong Marso 2022 inimbitahan ang mga estudyante sa Tatangara para pirmahan ang cutterhead ng kapanapanabik na 2,400 toneladang tunnel boring machine. Florence. Ang makina ay ipinangalan kay Florence Violet Mackenzie, ang unang babaeng electrical engineer sa Australia. Ipinakilala ng Snowy Hydro ang dual mode na makina na kayang durugin ng bato gamit ang disc cutter o lumipat sa slurry mode para sa malambot at basang lupa. Hindi rin dapat maging problema ang pagbubutas sa 15 kilometrong lagusan mula Tatangara papuntang underground power station. Mahalagang tampok ang dual mode na kakayahan ni Florence. Ang heograpiya sa ilalim ng Kosciuszko Park ay kilalang kakaibang mahirap na may mga bahagi ng basag at may tubig na lupa, pati na rin puro matigas na bato.
Para sa soft ground mode, kailangan ni Florence ng slurry circuit na gumagana. Pinapapadadaloy ang bentonite fluid sa cutter face para patatagin ang lupa habang ang treatment plant sa ibabaw ay naghihiwalay ng slurry at spoil bago ibalik ang fluid. Hindi pa tapos ang treatment plant nang mag-drill ang makina, kaya si Florence ay ginamit sa configuration na para sa matigas na lupa, hindi sa aktual na dinidrill ng probe. Ito ang mga kondisyong hindi handa si Florence: basa, malambot na lupa at malalakas na daloy ng tubig. Kaya pagkatapos ng 8 linggo at halos 100 metro lang ang narating, tumigil siya. Biglang bumagal ang progreso dahil sa putik. Kalahating metro lang ang nausad, tapos ilang araw na namang paglilinis at pagbumba ng putik sa conveyor system. Hindi maganda, at tandaan, taginit na noon ng 2022 sa Hilagang Hemisphere, na ibig sabihin ay taglamig sa Australia. Kaya kung mahirap na ang kalagayan noon, mas lalo pa itong lumala. Bagamat sinasabi ng Snowy Hydro na tuloy ang progreso sa Tatangara Drive tuwing taglamig sa Australia, halos walang galaw ang operasyon sa ilalim ng lupa. Mas maraming oras ang ginugugol ng mga manggagawa sa pag-aalis ng hinukay na material sa likod ng pumapalyang makina kaysa sa ginugugol ng cutter sa pagdurog ng bato sa unahan. Noong Disyembre 2022, lumitaw ang epekto. Bumigay ang lupa sa kinalalagyan ni Florence at nagkaroon ng sinkhole sa alpay na tanawin ng pambansang parke. Ang gutas ay malinaw na palatandaan ng malambot na lupa na hindi nasuportahan ng maayos at ang mga materyales ay dumadaloy papasok sa lagusan ng mas mabilis kaysa sa kayang palitan o selyuhan. Matapos ang 8 buwang trabaho, 150 metro lang ang inusad ni Florence mula sa target na 15 kilometro. Halos buong 2023 ay ginugol sa sumunod na pagkukumpuni. Nagbomba ng grout, semento at foam ang mga tauhan sa paligid at ibabaw ng makina para patatagin ang lupa, mapalaya si Florence at maisara ang butas. Malalaking bulyum ang ginamit. Noong Hulyo 2023 taglamig sa Australia, nagkaproblema muli ang isang grout operation. Nagkaroon ng reaksyon sa ini-inject na polyurethane foam na naglabas ng isocyanate gas, isang nakalalasong chemical na sumisira sa baga at daanan ng hangin. Agad nilikas ang mga manggagawa matapos maglabas ng abiso ang gobyerno tungkol sa panganib sa kalusugan ng empleyado. Naantala na ng 1 taon ang trabaho dahil sa putik at ngayon nawalan ulit ng manggagawa dahil sa usok. Si Malcolm Turnbull, ang punong ministro na naglunsad ng proyekto noong 2017 ay nanood sa gulo at nagbigay ng prangkang opinyon. May pumalpak, aniya. Totoo na mahirap ipagtanggol ang pagpapadala ng dual mode na makina sa malambot na lupa nang wala pang handang slurry system, lalo na sa bawat metrong grouting sa gilid ng bundok. Aminado, mas madali para kay Turnbull na sabihin ito. Nagbitiw siya bilang punong ministro noong 2018 matapos ang isang hamon sa pamumuno mula sa loob ng sarili niyang partido na bahagi ay nag-ugat sa palagiang mababang resulta ng survey ng opinyon kay Turnbull. Noong panahong lumalala na ang mga problema ng Snowy 2.0, nagbitiw si Turnbull sa politika at lumipat sa pribadong sektor. Kapansin-pansin na benta niya kalaunan ang 2 pumped hydro storage project sa AGL, isang Australian energy company. Sa wakas, napalaya si Florence at handa na magsimula ulit. Ngunit ang pagkaantala ay nagpaakyat ng halaga ng proyekto sa halos $8 bilyong ng Australia. Ang tunnel boring machine na naipit dahil sa maling launch configuration ang naging pinakamahal na butas sa kasaysayan ng infrastruktura ng Australia. Sisihan na! Nawala na ang pag-asa sa Snowy 2.0 noong 2022 noong Agosto, nagbitiw si Paul Broad bilang CEO ng Snowy Hydro matapos ang ilang taon ng paggigiit na nasa tamang landas ang proyekto. Sa totoo lang, umalis siya habang hindi na may kukubli ang tunay na sitwasyon sa ilalim ng lupa sa Tatangara. Hindi nagtagal, matapos umalis si Broad, napasa ilalim sa pangangasiwa dahil sa pagkalugi ang Clough Group, ang Australianong bahagi ng contractor consortium na namamahala sa proyekto. Sumalo ang WeBuild sa operasyon ng Clough sa Australia para mapanatili ang mga tauhan at magpatuloy ang pagbubuhos ng konkreto, pero naapektuhan pa rin lahat ng subcontractor sa proyekto. Noong Pebrero 2023, si Dennis Barnes ang naging punong ehekutibo ng Snowy Hydro. Simple ang kanyang tungkulin. Surin ang mga libro, alamin kung gaano talaga kalala ang sitwasyon at sabihin ang totoo sa shareholder ng Commonwealth. Nagresulta ito sa reset kung saan itatatag ang mga paloob na katotohanan at muling aayusin ang pinal na gastos at deadline. At ganoon nga ang nangyari. Makalipas ang 6 na buwan, inanunsyo ng Snowy Hydro ang bagong halaga ng proyekto, $12 bilyong. Inurong ang deadline para sa unang paglikha ng kuryente sa dulo ng 2027 at na-delay ang buong operasyon hanggang 2028 taon mula sa original na target.
Kahit paano, tapat ang sariling pahayag ng Snowy Hydro. Inamin ng kumpanya na ang disenyo ng pumirma ng kontrata ay hindi pa ganap na handa at ang konstruksyon ay lumalabas na mas komplikado at mas magastos kaysa inaasahan. Gayunpaman, maliit pa ring paglalarawan ito sa tunay na nangyayari. Mas direkta ang bagong ministro ng enerhiya ng Australia, si Chris Bowen, sa magkasanib na pahayag sa media kasama ang Snowy Hydro noong Agosto 2023, sinabi niyang dapat nakita agad ang kondisyon sa lugar bilang mga posibleng dahilan ng pagtaas ng gastos at dapat ay maagang nag-order ng isa pang tunnel boring machine. Ginawang kahina-hinala ng pahayag ang 6 na buwang pagsusuri ng Snowy Hydro. Noong 2022, isiniwalat ng Australian National Audit Office ang mga paunang kaayusan sa pamamahala ng kumpanya at sinabing epektibo ang mga ito nang walang rekomendasyong baguhin ang mga iyon. Ilang buwan matapos mailathala ang natuklasan, natabunan ng putik si Florence at may lumitaw na sinkhole sa ibabaw niya. Parang ang audit ay sa mga papeles lang tumingin sa isang proyektong bumibigay na ang aktual na kalagayan sa ilalim ng lupa. At pagkatapos ay nariyan pa ang usapin ng gastos. Sa dolyar, 12 bilyon at pataas, malapit ng lampasan ng Snowy 2.0 ang inangkop sa inflasyong gastos ng orihinal na Snowy Mountains na proyekto. 16 na dam, 7 istasyon ng kuryente at 145 kilometro ng mga lagusan na itinayo mula 1,900 at 49 hanggang 1,900 at 74. Ang Snowy 2.0 ay hindi nagtayo ng bagong dam. Nagdagdag lang ito ng isang istasyon ng kuryente at 27 kilometer na lagusan sa umiral na infrastruktura. Dahil dito, kailangan na ngayong gumastos ng bansa ng mas malaki kaysa sa orihinal na infrastruktura. Kung iaakma sa inflasyon, lalong lumakas ang mga tanong sa pananagutan matapos masuri ang mga ehekutibong bonus ng Snowy Hydro. Nagpatuloy sa pagtanggap ng performance payment ang mga opisyal kahit hindi naabot ng proyekto ang target, lumampas sa budget at nagdulot ng sinkhole. Mas lalong hindi matanggap ng mga kritiko ng bagong administrasyon ng Australia ang paliwanag sa tuwing tumataas ang gastos. Sa huling bahagi ng 2023, kilala na ng publiko ang mga numero. Ang pagmamay-ari ng proyekto ay lumipat mula sa mga taong nagpasimula nito, ang pamahalaan ni Turnbull, patungo sa mga taong ngayon ay naiwang magpatupad nito sa ilalim ni punong ministro Anthony Albanese. Pinalitan na ang punong ehekutibo ng Snowy Hydro at ang proyekto ay nasa kontrol na ng pambansang pamahalaan imbes na ng mga regional na pamahalaan. Ilang ulit nang nagpalit ng pamunuan pero malayo pa rin sa pagkakakumpleto ang proyekto. Mas marami pang problema sa ilalim ng lupa. Ang pag-reset noong 2023 ay nagdala kahit papaano ng isang bagay na matagal nang hindi nararanasan ng Snowy Hydro. Ilang buwan ng mga positibong balita bagaman may pag-iingat. Si Kirsten, isang mas maliit na makinang pambutas na nagtatrabaho sa isang tunnel para sa emergency exit at ventilasyon, ay natapos ang kanyang 20.9 na kilometro na emergency na bahagi nung unang bahagi ng 2024. Ang Kirsten Tunnel ay nagsilbing suporta sa infrastruktura at pinatunayan nitong kayang pamahalaan ang heolohiya na nagbigay sa Snowy 2.0 ng unang tagumpay sa konstruksyon matapos 5 taon ng kalituhan. Samantala, si Lady Eileen Hudson, isa pang makinang pambutas at sino nga ba ang gumagawa ng mga pangalang ito, ay gumagawa ng kapaki-pakinabang na progreso sa sarili niyang itinalagang tunnel. Sa kalagitnaan ng 2024, halos kalahati na ang natapos sa paghuhukay ng malaking kuweba para sa power station. Nagbubutas at nagpapasabog ang mga tauhan ng granite sa gitna ng bundok at maayos tumutugon ang mga bato. Muling naipit si Florence. Matapos ang halos isang taong paghugot sa kanya mula sa putik sa Tatangara, muli siyang pinaandar at itinutok na mas malalim sa bundok. Kinailangan niyang magmaniobra sa isang kurbadang bahagi ng lagusan at sa kung saan sa kurbang yon, nagsimulang sumikip ang mga bato sa kanyang panangga. Tinatawag ng mga nag-uukit dito na rock pinching kapag nade-deform ang mga bato sa presyon at humigpit sa makina, kaya nananatili itong nakapirmi. Unang naipit si Florence dahil sa malambot na lupa na pumapasok. Sa pangalawa, matitigas namang bato ang dumidiin. At kaya, noong Agosto 2024 muling huminto si Florence. Kinailangan ng espesyalistang crew na gumamit ng ultra-high pressure water jets para pinuputol ang granite mula sa kanyang shield, milimetro kada milimetro, hanggang makausad siya ulit. Kaya naman, muling naantala ng ilang buwan. Habang ginagawa yon, may nangyaring hiwalay na insidente sa main access tunnel. Noong Abril at Mayo 2024, isang pagsabog sa drill at blast operation ang nagbagsak ng bato sa katabing tunnel ng isang pagsabog na mas maaga kaysa sa nakaplano. Mabuti na lang, walang manggagawang nasa ilalim ng lupa noon. Ayon sa mga panloob na salaysay na kalaunan ay nakarating sa mga reporter, mas malalaking blast rounds kaysa dati ang ginagamit para mapabilis ang paghuhukay. Ayon sa ulat, ang pagbubutas sa katabing tunnel ay dahil sa paglagay ng explosive charge na lampas sa limitasyon.
Nagbunga ito sa pagbili ng ika-4 na tunnel boring machine noong 2024. Plano siyang ilunsad mula dulo ng tow bingle at hukayin ng headrace tunnel na dapat ginagawa ni Florence pero mula sa kabila. Nakuha na nila ang pangalawang makinang sinabi ni Chris Bowen na dapat noon pa nakuha. Ginawang pangunahing kailangan ang pagbawas ng pagdepende ng proyekto sa isang drive ni Florence kung sakaling matapos ang Snowy 2.0. Patuloy ang mga insidente hanggang 2025 noong Pebrero, gumuho pa loob ang malaking ventilation fan ng proyekto habang may underground testing dahil sa pressure na dapat nitong kayanin ayon sa disenyo. Tumagos ang metal na shrapnel sa fan casing at lumipad sa construction site, muntik matamaan ang mga manggagawa. Dahil sa aksidente, itinigil ang operasyon sa ilalim ng lupa at nagsagawa ng emergency inspection ang SafeWork NSW. Naglabas ang mga inspektor ng 6 na prohibition notice matapos makita ang maluwag at nawawalang turnilyo sa marami pang ibang critical na ventilation systems. Tinawag ng mga investigador at kinatawan ng Unyon ang pag-implode bilang isang insidente na muntik nang magdulot ng pagkamatay at dahil dito, lumitaw ang mga seryosong katanungan tungkol sa mga pamantayan ng maintenance at pangangasiwa ng pamunuan sa proyektong matagal nang may mga problema. Sa gitna ng lahat ng mga naibang problemang ito, lalo pang lumala ang ugnayan sa pagitan ng mga manggagawa at pamunuan. Nagsimulang mag-walkout ang mga manggagawa sa pamamagitan ng sulod-sulod na welga at pagtigil ng trabaho bilang protesta sa sinasabi ng mga unyon na hindi patas na kasunduan sa pasahod, nakakapagod na schedule ng shift, kakulangan ng tao at lumalalang kalagayan sa loob ng mga lagusan. Ang huli sa mga yon, mukhang kapani-paniwala naman ito. Bawat ganitong pagtigil ng trabaho ay nagdulot ng pagkaantala sa mahahalagang gawain sa konstruksyon, pinapatagal ang progreso ng ilang araw at lalo pang nagpapabigat sa proyektong sobra-sobra na ang gastos ng bilyon-bilyong dolyar lampas sa orihinal na budget. Dahil dito, ang mga isyu sa kaligtasan sa trabaho na dating naging dahilan ng pagtigil ng trabaho noong COVID pandemic ay naging hadlang ulit sa proyekto. Isinara ng SafeWalk NSW ang laboratorio ng pagsusuri ng konkreto matapos matuklasang kulang ang kontrol sa alikabok ng silika na nagdulot ng tanong tungkol sa proteksyon sa kalusugan ng mga manggagawa. Pagsapit ng Oktubre 2025, alanganin pa rin ang proyekto, ngunit patuloy na sinasabi ng Snowy Hydro na halos 67% na itong tapos base sa saklaw. Umuusad ang mga lagusan, nabubuo ang kabin at ilulunsad na ang ika-4 na makina. Kasabay nito, inamin ng kumpanya ang karamihan sa matagal nang napansin ng mga taga-subaybay. Ang halagang dolyar, 12 bilyon na napagkasunduan noong 2023 sa muling pagsusuri ay hindi na mapapanatili. Siguradong magkakaroon pa ng panibagong pagbabago. Ang presyong pangkalikasan. Isantabi muna natin ang mga lagusan at lumipat tayo sa ibabaw ng lupa ngayon. Tulad ng alam mo, ang Snowy 2.0 ay itinatayo sa Kosciuszko National Park, isang protektadong alpine na tanawin at tahanan ng ilan sa mga pinakabihirang habitat sa mainland Australia. Kaya, kahit na ang layunin ng proyekto ay suportahan ang renewable energy na isang marangal na dahilan, ang lugar ng konstruksyon nito ay isa sa mga pinakasensitibong ekologikal na lugar sa buong bansa. Isang numero lang ang sagot ng Snowy Hydro sa tensyon na iyon. Sabi ng kumpanya sa ulat noong 2023, halos 0.01% lang ng parke ang direktang maapektuhan ng konstruksyon. Sa ganung sukatan, napakaliit ng epekto kumpara sa mas malawak na likas na ilang. Ngunit ayon sa mga kritiko, ang tantiya sa lawak ng apektadong lugar ay tumutukoy lamang sa lugar na giniba sa ibabaw ng lupa at hindi pa kasama ang iba pa. Hindi kasama ang mga sistema ng tubig na binabago sa ilalim ng lupa, hindi kasama ang mga tambakan ng hinukay na bato, hindi rin kasama ang paggalaw ng mga species na idudulot ng proyekto. Malaki na ang epekto ng hinukay na bato pa lang. Ang paghuhukay ng 27 kilometro na lagusan at silid ng istasyon ng kuryente ay magdudulot ng halos 9 na milyong kubiko metro ng batong kailangang ilipat. Ginagamit ang iba sa paggawa ng kalsada at pad habang ang natitira ay iniipon sa mga itinalagang tambakan sa park. Kung di mapigilan tuwing malakas ang ulan, pwedeng tangayin ng tubig ang latak at mineral papunta sa mga ilog ng Tumut at Murumbiji. Nag-aalala dahil ang mga reservoir ng Talbingo at Tantangara ay nasa mga catchment na matagal nang magkahiwalay sa usaping ekolohikal ay ngayon ay nagkakaroon ng koneksyong biolohikal dahil sa araw-araw na pagpapalipat ng tubig habang umaandar ang proyekto. Sumasabay sa daloy ng tubig ang isda, itlog, larve, piraso ng halaman at pathogen. Iniisip mo siguro bakit mahalaga ito? Ganito kasi, ang problema ay sa Talbingo, may mga species na wala sa Tantangara gaya ng redfin perch na isang dayuhang mandaragit sa mas mababang sistema. Ganon din ang maliit at invasive na isda na gambusia o mosquito fish na kilalang peste. Sa pangalan pa lang, hindi na tayo nagtataka. Pareho silang eksaktong uri ng pasahero na madaling malipat ng pump storage.
Nagbabala ang mga ekolohista ng lubang ng angganib na populasyon ng galaksias, isang maliit na katutubong isda na matatagpuan lang sa ilang sapa sa taas na lugar, ay nanganganib kapag may bagong dating na ganito. Interesante ang legal na pag-aayos dito. Kailangan ng Snowy 2.0 ng exemption sa biosecurity rules ng New South Wales para sa paggalaw ng mga species na karaniwang magti-trigger ng mga hakbang sa pagkontrol. Inaprubahan ng pamahalaan ang proyekto noong Mayo 2020 kaya na-exempt ang Snowy Hydro sa biosecurity restriction na magbabawal sana sa paglilipat ng species na yon. Iginiit ng mga siyentipiko na ito ay walang kapares o hindi pa nangyayari noon. At may malinaw na kabalintunaan sa lahat ng ito. Ang proyektong ipinagbili bilang infrastruktura para sa klima ay nangangailangan ng espesyal na pahintulot para ilipat ang mga organismo na ang mga batas ng parehong estado ay nilika upang manatili sa kanilang kinalalagyan. Samantala, ang HumeLink, ang high voltage transmission line mula Snowy 2.0 papunta sa grid ay nagdulot ng hiwalay na issue ukol sa kompensasyon, easement at overhead pylon sa mga lupang sakahan. Siyempre, wala sa mga ito ang nangangahulugan na hindi na dapat itayo ang Snowy 2.0. Pero ang ibig sabihin nito ay hindi ito katulad ng ipinapakita sa brochure. Malinis na enerhiya, minimal na abala at halos hindi nagalaw ang National Park ay kabaligtaran ng mga tambak ng lupa, ang magkakaugnay na catchment area at biosecurity na papeles na kailangan para gawing legal ang proyekto. Pagsapit ng unang bahagi ng 2026, ang itsura sa ilalim ng lupa ay nagsimulang magmukhang hindi na isang krisis kundi isang lugar ng konstruksyon. Noong Mayo, si Lady Eileen Hudson, sino ang makakalimot sa pangalan, ay nakapasok sa pangunahing kuweba at sumanib sa network ng mga natapos na lagusan. Ang ika-4 na tunnel boring machine na in order para sa head race mula Talbino ay isinama na sa recovery plan, hindi na sa hinaharap. Inilipat ng crew ang atensyon mula sa paghuhukay patungo sa pag-aayos ng power station, pag-install ng turbina, generator, transformer at libu-libong kilometro ng kable para gawing generator ang butas sa bundok. Parang malaking baterya sa tingin ko. Hindi pa rin nagbago ang mga opisyal na target mula nung reset noong 2023. Ang unang paglikha ng kuryente ay nakatakda pa rin sa huling bahagi ng 2027 at ang buong komersyal na operasyon ay nakatakda pa rin sa 2028. May bagong pagsusuri sa gastos na yon, pero nagtatanong ako kung saan ito patutungo. Bagamat inamina ng Snowy Hydro na ang $12 bilyong na halaga na napagkasunduan nung pag-resetting ay hindi na ang magiging pinal na halaga. Kaya kung gaano kalaki pa ang ilalampas ng proyekto rito, ang siya ngayong pangunahing tanong ng pamahalaan ng Australia. At maaring itanong mo, ano ang ibig sabihin nito para sa mga tanong na dapat sagutin ng Snowy 2.0? Hindi na ito nakapagtataka, hindi ito magandang balita. Nakatakdang magretiro ang mga planta ng carbon sa Australia mula sa huling bahagi ng dekada 20 hanggang sa pagpasok ng dekada 30. Kung maantala ang 2,200 megawatts ng Snowy 2.0, kailangan ng ibang reserve. Maaring mangahulugan ito ng mas maraming grid scale na baterya, mas maraming gas peaking plants, mas maraming demand response programs, o kaya naman ay medyo nakakahiya pero kailangang pahabain pa ang operasyon ng mga planta ng carbon na inanunsyo na ng bansa na isasara na. May sariling gastos at political na hamon bawat opsyon. Kapag natuloy, tunay ang benepisyo. Ang pumped hydro na ganito kalaki ay para tumagal ng mahigit isang siglo. Ang mga dam, lagusan at kuweba sa ilalim ng lupa ay tumatagal ng henerasyon at pwedeng palitan ang mga turbina sa parehong estruktura. Sa 2050, malaking tulong ang 350 gigawatt hours ng dispatchable storage sa ilalim ng mga nyebeng bundok para sa grid na naka-renewable energy. Pero may desisyon ng mga kritiko ng Snowy 2.0. Ang proyekto ay naging white elephant na lang. Ipinagbida ng mga politiko, hindi maayos ang pamamahala at nananatili dahil hindi ito matigil. Kapansin-pansin, ilang kritiko gaya ng energy expert na si Bruce Mountain, magandang pangalan, ay may ganitong hatol mula pa simula ng proyekto at isinulat niya ito noong Oktubre 2019. Bruce Mountain, Diyos ko, grabe! Pero may paninindigan din ang mga taga-suporta ng proyekto. Masakit man pero kailangan, ang Snowy 2.0 ay infrastrukturang ikatutuwa ng bansa pag natapos. Hindi pa masasabi ang sagot hanggat hindi pa gumagana ang mga turbina. Posibleng ang Snowy 2.0 ang mag-supply ng kuryente sa Australia kapag nagretiro na ang karbon at walang hangin. Nandyan ang mga lagusan at iikot ang mga turbina sa teorya. Ano man ang gastos, magkakaroon ng bansa ng mahalagang ari-arian sa bundok. At pero, malinaw na ang magiging pamana ng paraan ng pagkakatayo nito. Ang $2 bilyong na anunsyo na ginawa noong maikling administrasyon ay nauwi na ngayon sa $12 bilyong na bukas na hukay. Ang iisang tunnel boring machine ay magandang halimbawa dahil dinala ito sa uring lupang hindi pa handa ang kagamitan nito na harapin.
Nagkaroon ng audit na nagpakitang epektibo ang pamamahala ilang buwan bago bumukas ang sinkhole sa pambansang parke. Habang may pampublikong pahayag ng progreso, nagbomba ng putik ng ilang araw ang mga tauhan sa ilalim ng lupa. Mahirap ang paghuhukay ng mga lagusan sa kabundukan pero hindi naman kailangang sobrang hirap. Salamat sa panonood.